Hi guys, it's Memay and welcome back to my channel. So for today's video, it's time na naman para sa ating second theme ng ating second month for 2023. So, ang theme natin ngayon ay medyo fruity and medyo juicy. Kung gusto nyo na makita kung ano yung theme na sinasabi ko, please keep on watching. Kaya ko sinabi kanina sa intro na ang theme natin ngayong February is fruity and juicy kasi ito kasi ang theme natin ngayon ay peach. So, bakit peach yung napili ko? Kasi perfect siya dun sa goal ko ngayong 2023 para sa aking bullet journal. So, sa cover page, meron lang akong dinrawing na dalawang peach and meron lang din ako nilagay na squares para accent design lang, ganun, para na rin hindi magkaroon ng masyadong white spaces or negative spaces sa spread ko. Ginawa ko na siya. So, yung ginamit kong pagbe-blend dito or ginamit kong mga pang-color is ang aking mga brush pens. Itong lightest shade na to ay galing sa 100 pieces double-headed brush pen. And yung dalawa naman is from my, Tombow dual brush pen na bago. Kung nakita nyo na yung, or kung napanood nyo na yung unboxing ko ng Tombow dual brush pen, meron akong dalawang peach na color na to. So, yung ginamit ko dito is yung Luma since magbe-blend ako ng color katulad ng nakikita niya sa video. And naglagay din ako ng gamit yung red. Yun yung pang shadow. Kasi gusto kong magmukha or gusto kong magkaroon ng mix color between red and orange or red and peach color. So, yung font ng ating title page is parang normal penmanship ko lang siya. Kaya hindi na ako nag-isip ng masyadong bongga or ng iba pang font. Kasi parang medyo bongga. Bongga. Parang medyo na yung theme natin ngayon. And yung plus pa yung pagka-color ko ng ating peach. So, ayan, makikita nyo na magkaiba yung effect ng brush pen at saka ng watercolor doon sa ating paper. Yung paper na to is 160 GSM siya. Pero, hindi siya yung katulad ng Canson watercolor paper. Kasi iyon, para talaga siya sa watercolor paper. Itong itong paper na to, nag-hold naman siya ng water, ng brush pen or ng ink. Pero hindi ganun ka-strong yung pag-hold niya. Kailangan pa rin ng moderation sa paggamit ng ink or ng mga watercolor or ng tubig sa papel na to. Ako, bilang isang excited sa paggawa ng spread na to, hindi ko napigilan yung sarili ko na mag-blend ng colors. Kaya nakita nyo mayroong mga residuals yung paper. Meron siya mga butil-butil ng paper. So, wala naman ako magagawa kasi nag-enjoy naman ako sa paggawa ng spread na to. Kaya, hayaan na natin. So, ayoko na rin maglagay ng iba pang color pagdating sa theme natin. Kaya ginawa ko dun sa leaves ay nag-drawing na lang ako ng mga parang cartoon style. Or parang nag-shade lang ako ng line-line, ganyan. Gamit yung art line na technical pen. So, nag-shadow din ako para hindi naman masyadong plain yung title page natin. So, ang theme na to, ang overall theme na to is gusto ko makita or maging dominant yung color na red and orange kasi nga secret. Kaya hindi na ako naglagay ng greens or other colors para dun nga sa leaves natin. So, ang next spread naman natin is ang ating combination or collaboration ng hindi siya title page, ng quote page, ng drawing page, at saka ng habit tracker. Kasi, lagi kong ginagawa sa mga bullet journal ko is nag-sketch muna ako. Ayoko talaga nung impromptu na pag-style or ng pag-drawing kasi ayoko lang. Gusto ko rin lagi siya naka-sketch para alam ko kung saan ba yung ganito, saan ba yung ganyan, or kung gusto ko ba siyang nandito, or kung gusto ko ba siyang nandyan. So, dito, nung na-sketch ko na lahat ng spreads ko na gagawin ko for this Feb, naisip ko, bakit tatlo lang yung spread na meron ako? Bakit parang kulang? So, hindi ko naisip agad na wala pala akong habit tracker. Buti na lang, yung spread na to, itong
or itong quote page na to, or itong drawing page na to, meron siyang sobra sa mga gilid-gilid. Kaya dun ko na lang ginawa. So, parang new layout din siya sa paggawa ko ng habit tracker. Kasi mas mako-compress ko pa yung mga spreads na meron ako kasi ito lang naman yung mga kailangan ko. And for the habit tracker naman, wala namang bago sa paggawa ko ng habit tracker. Kung ano naman yung ginawa ko last year, yun pa rin yung mga gamit ko, yung pag Insta or TikTok. Actually, parang tatanggalin ko na nga yung TikTok dito kasi hindi pa ako pag-post ulit sa TikTok. And yung mga social medias ko naman nasa description box lang or nandyan sa parang header ng ating YT Kineme. Or nandun sa about. Para lang makita nyo or kung gusto nyo tingnan yung mga social media accounts ko. So, dito, naglagay lang din ako ng mga squares para sa accent color natin. And ginamit ko lang din yung watercolor na to para sa paglagay ng, ano to? Isa title ng mga habit tracker natin. And yung para sa quote page is, ang nakalagay ay peachless. Tapos nung naisip ko habang ginagawa ko to, I'm peachless. I'm fearless. Ganon. Pero hindi. Peachless lang. So, naglagay lang din ako ng shadow sa ating mga habit tracker parang hindi masyadong marami yung negative spaces natin. So, ayan na yung sinasabi ko, nag-bleed po, opo. Wala pong dapat ikapanik. Nag-bleed po yung markers natin doon sa spreads natin. Pero nagawan ko pa rin naman siya ng paraan. Siyempre, kailangan natin maging mabilis mag-isip para masolusyonan natin yung mga ganitong problema. And simple lang naman yung naging solusyon. Iyon ay ang takpan at koloran ng darkest color natin. O, di ba parang walang nangyari. Ganun lang. Tapos, yung spread na to is parang gusto ko yung monthly calendar. Ito yung monthly calendar natin. Parang gusto ko siyang maging rest spread para sa theme na to kasi nga yung first 2 pages natin, yung title page at saka yung habit tracker or yung quote page is heavy drawing na siya. Heavy colored na siya, kaya ayaw ko na siyang lagyan ito. So, yung ginawa ko na lang dito is heavy colored pa rin naman siya. Kasi yung bawat box ng monthly calendar natin is colored by different shades ng orange and meron dito yung ginawang red. So, habang ginagawa ko itong monthly calendar na to, nagtataka talaga ako. Binilang ko pa siya kasi alam niyo naman na prone ako sa pagkakamali ng calendar spread or ng monthly calendar. Prone ako sa pagkakamali ng ganyan. Na-witness niyo na yon sa October ko. Pero, ayan. So, ayun nga, binilang ko pa siya. Tapos nagtaka ako, bakit parang kulang? Tapos nung binilang ko, bakit 28 lang siya? Tapos nung chinek ko, buti na lang 28 lang. Buti na lang 28 lang talaga yung days ng February. Akala ko, ano pa siya? Akala ko magkukulang ako. Magkukulang na naman ako. So, buti na lang hindi. And dito, syempre, hindi ko naman napigilan yung sarili ko since peach nga yung theme natin ngayong February. Naglagay pa rin ako ng peach dito sa katabi or sa ilalim. Sa ilalim ng ating title na February. Syempre, kung makikita nyo mamaya sa flip through, meron siya nag-bleed din siya dun sa sa cover page. Pero no worries naman. I like this theme so much kaya okay lang yan. Wala tayong problema sa pag-bleed kasi kasama yan. Ginusto ko tong theme. Ayan ang outcome. Cute naman siya. Super cute and refreshing ng color niya. Actually, nagustuhan ko talaga yung combination ng color nito. And yung peach mismo ng Tombow dual brush pen. Super ganda niya. Ngayon ko lang na-appreciate yung color niya nung natapos ko yung spreads or yung theme na to. Talagang may kita nyo mamaya. Sana ma-feel nyo rin yung na-feel ko after ng flip through kasi super cute and super refreshing niya tingnan. And dito sa ilalim is meron pa tayong syempre white space or negative space. Naglagay lang din ako ng branch ng kung ano mang puno yan. Branch ng ng peach. Parang yan. Kasi sabi ko nga, ayoko na maglagay na iba pang color. Kaya, ginamit ko na lang din yung brown na meron ako.
So, ang last spread natin for this theme, o diba mabilis lang, ilang spreads lang yung ginagawa ko kasi ito lang naman yung mga super ginagamit ko. So, dito nag-isip pa ako kung paano gagawin yung mga weekly box na yan. And, ayun, naisip ko naman agad na gawin siyang pang line art ko yung peach na meron ako. So, dito nag-start or dito nagsimula. Dito nag-start yung appreciation ko sa color na to. Kasi kahit yung line lang na yan, kahit yung box lang na yan, talagang makikita mo na super cute ng color niya and super refreshing sa mata. Yun lang naman yung sasabihin ko sa buong video na to na super cute and super refreshing ng theme na to. So, dito, syempre, hindi na naman napigilan ni ate mo girl. Naglagay na naman ako ng peach. So, magbi-bleed na naman yan sa kabilang page. So, okay lang yan. At least nag-enjoy ako sa paggawa ng spread ko, diba? Yun naman yung importante. Kasi ako naman yung gagamit dito. I have no regrets naman doing this Camberlo. So, balik na tayo dito. Naglagay lang din ako gamit yung watercolor. Naglagay lang din ako ng mga rectangles para sa mga negative spaces ko and mga ayun, wait lang daw kasi may araw. So, dito, ayan, nakikita nyo yung full peach na yan. Meron kasi ako mga nakikita sa Pinterest na hindi man siya parang mood board ba yun? Basta yung parang may mga squares sa mga drawing. Yung maglalagay na lang ako dyan. Tapos, meron siyang, super nagustuhan ko yung, yung pagsobra nung drawing doon sa pinaka box or sa pinaka rectangle. Ganon. Kaya, ginawa ko rin dito. Na-inspired ako dun eh. Gawin ko rin dito. So, nag-drawing lang din ako ng dalawang peach na may branch. Na nasa branch pa. And, syempre, same colors lang yung ginamit ko dito. And, mas nagustuhan ko yung outcome or yung finish ng peach natin dito sa camera ko kesa doon sa actual notebook na meron ako kasi super smooth niya dito sa video. And, kung makikita nyo, or kasi tinitignan ko siya ngayon, parang makikita niya talaga yung texture ng paper. Pero hindi naman ganun nakaka-bother kasi super nag-blend din naman yung color. Actually, kahit na ganun yung paper, maganda pa rin yung kinalabasan niya. And alam ko naman na kailangan talagang may moderation pagdating sa paggamit ng brush pen and ng ink dito sa paper na to. Gusto ko kasi ako naman yung may gusto. Wala naman may problema dun. Kaya, super cute pa rin talaga niya. Ito, hawak ko siya ngayon. And after ko tapusin lahat ng dapat kong tapusin dito sa spread na to, yung coloran, yung mga peach ko, and lagyan ng mga designs, yung notebook or yung spread na to, naglagay na rin ako ng title sa bawat weekly spread sa bawat spread or sa bawat box na meron tayo. Parang ano lang siya, yung normal handwriting ko lang. Kaya hindi na ako masyadong nag-isip nga ng font for this. So, kung nagustuhan nyo ang ating theme ngayong February na patok din naman or sakto rin naman sa Valentine's season, syempre, huwag nyo kakalimutan na mag-leave ng like, comment, subscribe, and i-ring mo na rin yung bell para always updated ka sa mga bagong themes and pagbubullet journal ko sa aking channel. So, bye-bye!